May bagong update ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na siguradong importante para sa mga empleyado, lalo na sa mga may salary loan o nagpaplanong mag-loan. Dating ang salary-based consumption loans ay karaniwang hanggang 3 taon at pwedeng umabot ng 5 taon sa ilang kaso. Ngayon, sa bagong circular ng BSP, ang maximum repayment period ay pwede nang umabot hanggang 7 taon. Pero ang tanong, mas makakatulong ba ito sa borrower? Mas liliit ba ang monthly amortization? At may kapalit ba ang mas mahabang loan term? Pag-usapan natin ng simple at malinaw. Sa ilalim ng BSP Circular number 1239 Series of 2026, itinaas ang maximum loan tenor ng Salary-Based General Purpose Consumption Loans o SBG PCLs hanggang 7 taon. Ibig sabihin, ang borrower ay maaaring bigyan ng mas mahabang panahon para bayaran ang loan. Depende pa rin sa assessment ng bangko o financial institution. Pero linawin natin, hindi ibig sabihin ito na lahat ng loan ay automatic 7 taon. Hindi rin ibig sabihin na guaranteed approved ka agad. Ang 7 taon ay maximum limit lamang. Ang final loan term ay nakadepende pa rin sa iyong capacity to pay, credit history, employment record, source of repayment, at purpose ng loan. Anong loan ang sakop nito? Ang sakop ng update na ito ay salary-based general purpose consumption loans. Ito ay karaniwang unsecured loan na ginagamit para sa personal o household needs gaya ng education expenses, hospitalization, emergency needs, travel, household expenses, at iba pang personal consumption needs. Karaniwan itong binabayaran mula sa salary, pension, o iba pang regular na cash flow. Pero hindi kasama rito ang housing loan, motor vehicle loan, credit card loan, at ibang long-term or non-consumption loans. Kahit salary deduction ang mode of payment, kung ibang loan category ito, hindi siya covered ng 7 taong maximum rule na ito. Sample computation using 7% annual interest. Para mas maintindihan natin, gumawa tayo ng sample computation. Halimbawa, umutang ka ng 300,000 pesos. Assumption lang ito. Ang annual interest rate ay 7%. Reducing balance method ang ginamit at wala muna tayong isinamang processing fee, insurance, documentary stamp tax o iba pang charges. Kung 5 taon ang loan term o 60 months, ang estimated monthly amortization ay nasa 5,940.36 centavos. Ang total payment after 5 years ay around 356,421 pesos and 57 centavos. Ang totoong interest ay around 56,421 pesos and 57 centavos. Ngayon, kung gagawin itong 7 years o 84 months, ang estimated monthly amortization ay bababa sa around 4,527 pesos and 80 centavos. Ang total payment after 7 years ay around 380,000 pesos, 337 pesos, and 54 centavos. Ang total interest ay around 80,335 pesos and 54 centavos. So, anong ibig sabihin nito? Sa 7-year term, mas mababa ang monthly payment ng around 1,412 pesos and 56 centavos kumpara sa 5-year term. Pero dahil mas mahaba ang bayaran, mas malaki ang total interest na mababayaran. Sa example natin, halos 23,913 pesos and 96 centavos ang dagdag ng total interest kapag pinili ang 7 years imbis na 5 years. Kaya ang simple explanation, kapag mas mahaba ang loan term, mas gumagaan ang monthly amortization. Pero mas kadalasan, mas tumataas ang kabuuang interest na babayaran mo. Kaya bago pumili ng 7-year term, tanungin muna ang sarili, mas importante ba sa akin ang mas mababang monthly payment ngayon? O mas gusto kong makatipid sa total interest sa long term? Bakit kaya ginawa ito ng BSP? Ang layunin ng bagong policy ay gawing mas manageable ang loan payment ng borrowers. Kung masyadong mataas ang monthly deduction, maaaring lumiit ng sobra ang take-home pay ng empleyado. Kapag nangyari yon, mas mahirap mag-budget. Kapag nangyari yon, mas mahirap mag-budget para sa pagkain, bills, pamasahe, tuition, emergency, at iba pang basic needs. Sa mas mahabang long term, maaaring bumaba ng monthly amortization at mas lumuwag ang cash flow ng borrower.
Pero may safeguard pa rin. Hanggang 7 years lang ang maximum at kailangan pa rin suriin ng bangko kung kaya ba talagang magbayad ng borrower. Importanteng paalala sa borrowers, bago kumuha ng salary loan, huwag lang tumingin sa monthly amortization. Tingnan ang buong picture. Una, itanong ang actual interest rate. Pangalawa, itanong kung may processing fee, insurance, service charge, o penalties. Pangatlo, hingin ang full amortization schedule. Pang-apat, alamin kung pwedeng mag-advance payment o early payment without penalty. At panglima, siguraduhin na may sapat ka pa rin take-home pay pagkatapos ng loan reduction. Tandaan, ang loan ay hindi extra money. Tandaan, ang loan ay hindi extra income. Ito ay future income na ginagamit mo ngayon. Kung gagamitin sa emergency, health, education, o importanteng household needs, maaaring makatulong. Pero kung gagamitin lang sa luho o hindi urgent na gastos, mag-isipan muna ng mabuti. Final takeaway natin dito, ang bagong BSP update na nagpapahintulot ng salary loan repayment period hanggang 7 years ay magandang balita para sa borrowers kailangan ng mas mababang monthly amortization. Pero hindi ito free money, hindi ito automatic approval, at hindi laging ibig sabihin na mas makakatipid ka. Ang tunay na tanong bago mag-loan ay hindi lang magkano ang monthly. Ang mas importanteng tanong ay, kaya ko ba itong bayaran na hindi nasasakripisyo ang basic needs ko at ng pamilya ko? Kung oo, piliin ang long-term na balanse. Manageable ang monthly payment pero hindi sobra ang total interest. Bago pumirma, basahin ang terms, tingin ang computation, at ikumpara ang offer ng iba't ibang lending institution. Dahil sa loan, hindi lang approval ang mahalaga. Ang mas mahalaga ay ang kakayahan mong matapos ito na hindi nalulubog sa utang. Para sa mas malinaw na financial updates, loan tips at practical money explainer, mag-subscribe at i-share ang video na ito sa kakilala mong may salary loan o nagpaplanong mag-loan.